Yo, what is up bro groups? It's your boy Sak. Naride na review. So meron tayo ngayon dito mga nakalapag ng mga ba't ibang klase ng vape products, which is review natin ano bang pagkakaiba nila sa isa't isa, no? So simulan na natin to. Let's go. So unahin na natin tong juice, which is very common na ang juice ng vape is dati pa talagang lumabas sa market yan, di ba? So ibig sabihin ng mga juice is nag-improve din, nag-improvise din sila syempre until na dumating sila sa point na kumbaga kung sa vape dati palakihan, ngayon paliitan, ngayon sa juice imbis paramihan, ngayon pauntian na lang din, pero syempre sa flavor din nag-improve din sila. So itong nasa harapan nyo is ice pod formula ito. Ito ay isang free base na juice. Kasi sa juice natin meron yung mga kategory. Meron siyang salt nick base, flavor base, tapos cloud vape. Cloud base na juice. Kumbaga yung mga cloud na yun, yung mga mas maraming usok na nilalabas. So ito, naka-base naman siya sa free base, which is neutral lang siya. Pwede siyang pang pads, pwede rin siyang pang variable, which is yung pads, yung maliliit lang na vape na ang kaya lang is yung mga ang na-attain niya na mga flavored na juice is yung mga ano lang, naka-base lang sa flavor, hindi siya naka-base sa usok. Kasi pag nilagyan mo siya ng juice na naka-base sa usok is mausok lang yun, hindi mo malalasahan yung flavor nun. So itong ice pod formula is naka-base, naka-free base siya, which is 3% lang yung nicotine niya, and then the rest is flavored na, pero yung usok niya katamtaman lang din. So ang kinaganda dito is hindi siya katulad ng matapang na salt nick, which is 50-50% lang siya ng VG and PG, no? So ito yung pinaka benta sa market na ngayon binibili siya ng mga tao na kung saan ang gamit nila is pads lang, although may bumibili rin na ang gamit din ng variable, pero mas applicable kasi to sa sa pads. So yun ang pinagkaiba naman ng juice, di ba? Next naman natin is devices, which is nag-improve na rin ngayon sa vape community, di ba? Dati nagkaroon sila, ang uso pa dati na battery is yung literal na 18650 lithium battery. So ang kinagandahan nun, which is matagal nga siya malobat. Ang downside naman niya is syempre pag lobat niya, charge mo muna, kailangan bibili ka pa ng charger ng lithium battery, kung saan hiwalay siya hindi siya yung although meron sinasaksak din, kaso mabagal doon mismo sa variable. Kaso yung mga lithium battery na yun is kailangan mo siyang i-charge mismo dun sa applicable na device na pang lithium battery din, 18650 na mga chargeable. So hassle, 'di ba? Magcha-charge ka pa. Ngayon nag-improve na rin sila, kaya nag-invento na rin sila ng mga ganitong battery, which is yung type C na rin siya, and then applicable siya for pads only. So ang kinaganda naman na ito is bukod sa type C na siya, fast charging din siya, matagal din siya malobat dahil 500 mAh na rin siya. So kumbaga isa kang chain vapor, or madalas minsan sa pag-iossi mo parang inaalin tulad mo lang sa pagbe-vape, matagal to malobat, no? So ito yung mga pinamaganda nilang na-invento, which is yung battery na ganito na device na applicable sa mga pads like neto, mga ganitong pads. Yan. So itong battery na to isa sa mga pinaka nagbenta sa market dahil nga syempre sa vape community ngayon hindi na uso yung yung palakihan ng vape Kumbaga kung ano yung magkasya sa bulsa mo, yung magkasya lang sa bulsa mo, tapos yung maitago mo lang, then pagkailabas mo parang pocket size lang siya, pag hinipak mo then good to go ka na. Mga ganun yung uso ngayon. So gumawa nga sila, nag-invento sila ng ganito para doon sa mga tao na ganito rin yung gusto nila, di ba? Kasi kahit ako rin naman,
isa akong sabihin natin isa akong office worker, then syempre kung magyosi ka pa, ano ka pa, bibili ka pa sa tindahan, magsisindi ka pa, hindi katulad nito packet size lang nasa bulsa mo, then pagka break time mo, labas mo lang sa pocket mo, then hipa ka, okay na, 'di ba? Ganun yung kinaganda nito. Kumbaga less hassle na siya kung para dati sa mga vape dati. 'Yan. So yung partner nito na sunod is itong ang pads, yung sinasabi kong applicable para sa mga battery na katulad nun. So itong pads naman, ang kinaganda nito mga bros is naka flavor base na siya, at the same time yung usok niya since hindi siya ganun kalakas, kumbaga para kang nagyosi lang, pero yung flavor niya lasang lasa mo, hindi ka umay, at the same time nakaka-relieve din siya, which is good naman yon para malas yung ano mo. Syempre pag ano ka, stress ka sa trabaho or something, isasalpak mo na to sa yun. So bali nalaglag yung cellphone. So ito ang kagandahan naman na itong pads na to is para rin siyang yung sa battery kanina, isasalpak mo lang then hipa ka na, good to go na yun. Yun ang kagandahan dito sa pads na to, which is ito naman ang ano naman nito is nakaano lang siya, limited lang yung puff niya. So meaning once na naubos mo na yung puff niya is itatapon mo na siya, 'di ba? So ang tawag dito sa mga to is pre-filled pods. Ito mga pre-filled pods na kumbaga limited puff lang ang meron nito, pero matagal din maubos. So yung sinasabi nilang 12,000 puffs, 8,000 puffs, depende pa rin yan kung paano ka humipak. Depende pa rin yan kung gaano ka kadalas mag-vape, maghipak sa oras-oras or minu-minuto, 'di ba? Depende yan sa tao. Ngayon ginawa nila to, yung mga ganitong pre-filled pods, para siyang good to go na kumbaga hipa ka lang din, alis ka na, parang ganon, mga good to go. Parang ginahin nila sa food na mga maliliit na box, then good to go ka na, ready to eat na. Ito ready to vape na. Yun ang ginawa nila dito sa mga pads na to, ready to vape, good to go, mga ganon, mga easy easy access for vaping. Then pag hindi mo na siya gagamitin, katulad nga sinabi ko, ang ginagawa kasi niyan, ito yung battery, ito yung pads, isasaltok mo lang ganyan, pagdidikitin mo lang kasi may magnet naman yan eh. Once na tapos ka na mag-vape, tanggalin mo lang, then suksok mo sa bulsa mo, good to go ka na. Parang ganon kadali yung vape ngayon, kesa kumpara dati, kapag ubos na yung juice mo, syempre lalagyan mo ulit ng tank, nakatank ka, lalagyan mo ng juice, then o kaya naman pag naka RDA ka, papatakan mo pa, tsaka ka ulit hihipak, diba? Kumbaga hassle din yun sa atin, kumbaga dagdag oras pa yun, hindi katulad sa mga ganitong pads na pre-filled, hipa ka lang, then good to go ka na. Syempre ang kagandahan din naman dito, once na naubos na, pwede ka ulit bumili ng panibagong flavor naman, 'di ba? Ang pinagkaiba lang dati sa vape dati sa ngayon, ito kasi single flavor lang siya. Kumbaga ito na 'yon. Sabihin natin itong Bacteria Master ni Shanga, sa maubos siya, hindi siya mag-iiba ng flavor. Hindi tulad ng dati na naka RDA ka or naka RTA, nakatank ka, kapag naubos na yung juice mo, gusto mo palit ng flavor kagad, pwede, di ba? Ubusin mo lang yung juice. Ngayon naman, ito naman, single flavor siya hanggang sa maubos siya. Yun na yun. Yun ang hindi naman ang pinagkaiba niya sa mga juices. Which is yung juices, meron kang free of choicing kapag bumili ka ng 3 juice, iba't ibang flavor, di ba? Pwede mong palitan. Tapos nga pala yung iba, syempre, nagtitipid din. Minsan na-hack nila yung mga ganitong pads, natatanggal yung ilalim, nilalagyan din nila ng juice. Pero para sa akin yung tinry ko yon, wala akong nalasahan na juice, talagang ano lang siya, literal na usok lang ang lumabas. So hindi rin advisable sa akin kung lalagyan nyo siya ng juice na katulad ng ganito dito sa pads, di ba? Then ang sunod natin, yung pinakalas natin is yung mga disposable vapes, which is naka-fix na siya na
juice and battery, all in na siya, pinagsama siya. Kung baga itong dalawa na to, kailangan mo pang ipagdikit para gumana. Ito kasi nakadikit na sila, yung battery, yung juice, yung device, iisa na yan, isang buo na yan, parang katulad na itong high five. So ang pinagkaiba naman nito sa mga to is ready to vape na rin siya. At the same time, once na naubos mo to, itong device na to, literal na dispose. Kaya nga ang tawag dito is disposable vape. Kasi once na naubos mo na siya, rekta dispose na agad yon. Wala nang kung ano-ano pang gagawin mo para ipakin. Kasi wala ka na may hipak dito, kundi wala na. 'Di ba? Sunog na, may sunog na. So ang pinagkaiba naman nito sa iba, bukod sa disposable siya, ang kinaganda nito is packet size na rin siya, which is depende rin naman sa mga vape yon. Pero at the same time, yung nakabase siya sa flavoring naman. Hindi siya nakabase sa Cloud Chase, hindi siya nakabase sa Hynic, nakabase lang din siya sa flavor, which is maganda rin yon sa mga taong masisela ng panlasa. Which is ang gusto lang nila is yung ganitong flavor lang, steady. 'Di ba? May mga ganun naman din eh. Iba't iba kasi ang panlasa yan. Pagdating sa vape, pagdating sa flavor, magkakaiba talaga ng lasa yan. Yun lang din naman ang pinagkaiba dito sa disposable, which is single flavor lang din to. Katulad din siya ng pre-filled pod, single flavor, pero ito all in one. Kumbaga pag bumili ka sa isang store na gusto mo agad, hipak na agad, okay na rin yun. Hindi tulad din naman nito, syempre pag bumili ka, dalawa to, isang battery tapos isang pads, which is pag hindi ka nakahanap ng battery, hindi mo mahihipak to. Hindi gagana to kung wala to. Hindi rin gagana to kung wala to. Parang ganun. Hindi tulad sa disposable, all in na to. Once na ma-charge mo lang siya, pag na-lowbat, charge mo lang. Then, pag full charge na, good to go na siya. Yun ang kanaganda dito. At meron din naman, bukod sa puffs din, katulad nito, meron din siyang puff limit. Kung saan once na naubos mo nga yung juice, magkakaroon siya ng parang parang warning. May mga ganun na vape eh. Meron ganun na pag low volume na yung juice, ibig sabihin nun paubos na yung lasa. At least isa yun sa mga gandang features na binibigay ng mga disposable. Pa-high-tech na kasi ng pa-high-tech ng vape eh. Lalo na sa disposable, meron na minsan pag low na, minsan magsasalita pa yan o di kaya mag-warning yan, iilaw yan na low juice na siya, which is paubos na, need mo na siyang ubusin para matapon mo na. Yung iba kasi ginagawa, hinahack din to. Maraming nag-hack ng disposable, which is bad din naman yun, pero syempre dahil nga sa nagtitipid nga din naman, maraming gumagawa nun, which is hindi naman natin sila masisisi. Sa akin lang is kailangan kung mga hack ka ng isang ganto, kailangan meron kang alam sa device, kasi merong mga disposable at meron mga device na minsan hindi natin inaakala na sumasabog din, 'di ba? Yun lang naman, kaya nga meron ditong nakasulat na warning eh. Read manual, lagi yan sa bawat box ng disposable. Lagi ang merong warning, meron yang manual kung paano siya gamitin ng maayos, 'di ba? Tsaka bawal din siya sa mga 18 below, 'di ba? Itong mga vape na to, bawal yan sa 18 below. Bali ito na yung pinaka last na na-invento ngayon, pinaka latest ba na na-invento sa vape community, which is nga yung disposable vape. So itong mga to, marami silang pagkakaiba, marami silang differences between the device, between the juice, the flavor, kung paano sila ginawa, magkakaiba sila. Pero ang isa lang kasi dyan is lahat sila is ready to vape na. Yun ang kinaganda doon. Less hassle, hindi katulad dati, 'di ba, ng mga vape na kailangan pa bumili ng battery. Ito less hassle na. Kumbaga lahat naman to mabibili mo sa local stores. Lahat ng mga yan ready to chain, ready to vape, all the way, goods naman. Kaya nga, I suggest kung isa kang vapor at isa kang mahilig mag-vape, which is I recommend this to you, para kung gusto mo lang ng ready to vape,
or ready to go ng mga vape, ito yung mga goods. Kesa kung babalik ka dati sa dati mong gawin na vape, which is yung battery, although matagal naman din, pero syempre yung hassle ba, lalo na pag meron kang trabaho, 'di ba, meron kang ginagawa, busy kang tao, then hindi mo na, wala ka ng oras para mag-charge ng battery mo, 'di ba? So itong mga to, ito yung parang ito yung parang nakatulong sa'yo na less hassle ba para makapag-vape ka, 'di ba? Kumbaga itong mga to, ito yung mga pang alternatives. Ito yung mga alternatives sa less hassle mo na dating vape. Alternative din siya para sa mga dati rin nag-Yossi, 'di ba? 'Yun ang kinaganda ng mga vape ngayon. So 'yun lang. Salamat sa pagsubaybay ng aking reviews. Sana naintindihan niyo yung aking mga reviews. And then kung may question kayo and details tungkol dito sa mga to, PM nyo lang ako. Bigyan ko kayo ng details. PM lang. Peace out!